Hey, it's MJ, and this is the part 1 of your real life true story. Cold Unknown Number. Hi, Miss MJ. Sana po ay mabasa niyo itong kwento ko. Itago niyo po ako sa pangalang Yana. Ako po yung tipong di palalabas ng bahay. Mas gugustuhin ko pa ang magkulong sa kwarto at mag-internet maghapon. Hindi naman po ako loner. Actually, when I was younger, kung saan-saan ako nakakarating kasamang mga kaibigan ko. But when I turned 20s, nawala yung pagkahilig ko sa mga paglabas-labas. I do think that my social energy are draining too. Mas gusto ko na ngayon ang tahimik, and I enjoy my alone time too. Kaya din, mas pinili kong mag-work from home na lang at bumukod sa family ko. And who would have thought na sa akin mangyayari ang ganon? Sa dinami-dami ng tao, ako pa talagang hindi palalabas ang makakaranas nun. It's been a while mula nang mangyari yon, Miss MJ. That was Monday, and lumabas lang ako saglit para sana magpa-load. Yun lang naman ang gusto ko. Kaya nang malodan ang number ko, ay dumiretso uwi na agad ako sa inuupahan ko. After ng ilang oras, biglang may nag-text sa number ko. Hi, Miss Beautiful. Pwede ka bang maging friend? It was from an unknown number. Hindi ko na naman agad siya nireplyan. Pilit ko muna kasing hinuhulaan kung sino sa mga kakilala or kaibigan ko ang manluloko sa akin. Sa isip-isip ko kasi baka pinagtitripan lang nila ako. Maya-maya, magre-reply na sana ako kaso bigla ulit nag-text. Hi again, miss. Isang reply naman dyan. Huwag mong kalimutang kumain, ha? Nireplyan ko yung number. Tinanong ko kung sino siya at kung paano niya nakuha yung number ko. Ang reply niya, ipagpalagay ko na lang daw na secret admirer ko siya. Pero hindi naman daw niya ako minamadali. Kung pwede lang daw na maging magkaibigan kami. Tinanong ko naman kung kilala ba niya ako or kung kilala ko ba siya. Kaso Miss MJ, pilit niyang iniiba yung usapan. Kaya sinabi kong wala akong panahon makipaggaguhan sa kanya. At kung kakilala ko lang siya na pinagtitripan ako, tigilan niya ako. At kung hindi naman kami magkakilala, ayaw ko kako makipag-usap sa stranger. Tumigil nga siya at hindi na nag-reply. After 4 days, and I already forget what happened. Pero habang nagtatrabaho ako, biglang tumunog yung phone ko at nag-notif na naman yung unknown number. Taga dyan ka lang pala. Dati din akong taga dyan. Meet naman tayo minsan. Nagulat ako sa nabasa ko. Napasilip ka agad ako sa bintana. Ang daming thoughts sa isip ko. Iniisip ko na kung anong ire-reply ko. Pero mahirap kasi baliwalain yung nabasa ko. Tinanong ko ulit kung sino ba talaga siya at kung anong address ko kung talagang alam niya. I was getting a little bit scared, Miss MJ. Hanggang sa mag-reply siya and to my surprise, kung ano talagang address ko ay yun ang sinabi niya. Hindi ko na nireplyan at mabilis akong nag-chat sa GC namin ng mga kaibigan ko. Kung kakilala ba nila yung number na yon at sinabi ko bang kung sino sa kanila ang nantitrip sa akin at tigilan na nila kasi hindi magandang biro. Matami ang nag-reply, hindi daw nila kilala. Mag-ingat daw ako paglalabas ng bahay at baka stalker ko na yung nagte-text sa akin. Ipatrace ko na daw agad. Dahil wala akong time, hindi ko nagawang ipatrace yung number. Umasa na lang akong titigil din yon at magsasawa, pero mali ako. Araw-araw pa din itong nagte-text hanggang sa mas lalong nakakatakot na yung mga text niya. Kagaya nung nag-text siya, isang gabing patulog na sana ako. May kasama ka ba sa bahay ngayon? Pwede bang huwag mong ilakang pinto para makapasok ako? Kwentuhan naman tayo. Nung mabasa ko yon, agad kong tinignan ang pinto kung nalak ko ba ng maayos yon. Wala pa naman akong kapitbahay na mahihinga ng tulong kung sakasakali. Kasi, pawang mga babae ding nag-uupisina ang mga katabing unit ko. At malamang, wala sila sa bahay dahil panggabi ang mga ito. Biglang tumawag ang unknown number. Kahit kinakabahan at natatakot ako, ay sinagot ko ito sa pagbabakasakaling makilala ko ang boses nito. Hello? Sino ba to? Magpakilala ka naman. Kako. Pero hindi ito nagsasalita. Malalim na paghinga lang ang naririnig ko sa kabilang linya.
Binaba ko na yung tawag. Tinext ko pa ito na kung hindi niya ako titigilan ay ipapatrace ko ang number niya sa mga pulis. Kung di ba naman ako tatanga-tanga, tsaka ko lang naisip yung time na yon na nagpa-load nga pala ako. Marahil nung time na yon ay naroon yung stranger at baka narinig ako nung sinasabi ko yung number ko para magpa-load. At baka ganun na nga ang nangyari. Kinabukasan, buti na lang at day off ko. Kaya naghanap ako ng ibang malalapitan at nag-ask ako kung may alam ba silang pwede kong lipatan. Yung malayo sa lugar na yon. Hindi ko hindi ko maatim na magstay pa doon knowing na may stalker ako. Fast forward, nakalipat ako ng tirahan. Nagpalit na din ako ng number kasi di pa din ako tinitigilan ng ungas na yun. Yung huling text niya sa akin bago ako magpalit ng SIM card ay ganito. Hindi ko na matiis, nakakapanglaway ka. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, dadalhin kita sa langit. Mahal na yata kita. Hindi ko na pinag-aksayan ng panahon ni Patrice yung nagte-text sa akin. Mas pinili ko na lang umiwas kaysa maabala pa ako. Buti na lang Miss MJ, mas malaki na ang in-improve ng technology ngayon. Kaya mas madali nang mahanap ang mga ganitong klaseng tao. Marahil yung iba hindi natatakot sa kwento ko. Pero para sa akin, ay malaki ang naging epekto nito sa buhay ko. Mula kasi mangyari yon, mas lalo akong nawalan ng ganang lumabas ng bahay. Mas lumala din ang trust issues ko. So that's it from Yana. Itago daw natin siya sa pangalang Yana. Thank you, Yana, for your creepy story. If you want to send your story, you can message me and I will send Gcash in return. Thank you. Till your next real life episode stories.